Walang inasahan na gabi na nagbago ng lahat sa akin at sa kanya. Hello, my name is Marikit. I am 52 taong gulang. Matagal na akong nag-iisa sa aming bahay sa bayan ng Liliw, Laguna, isang tahimik na lugar kung saan ang buhay ay tila paulit-ulit lang. Akala ko noon ay sapat na ang aking payak na araw-araw na gawain, pag-aalaga sa hardin, pagluluto ng mga simpleng pagkain, at paminsan-minsan ay pagtambay lang sa balkonahe habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ngunit isang gabi, dumating si Lara sa aking tahanan, isang dalagang 27 anyos, puno ng kulay at sigla na hindi ko inaasahang papasok sa buhay ko. Si Lara ay anak ng pinsan ko na nag-aaral sa Maynila at pansamantalang bumalik sa amin para magbakasyon. Ang pinag-uusapan namin sa kusina ay tila isang simpleng kwentuhan lang, mga biro sa trabaho niya, mga planong pangmasahe sa beach, at mga pangarap niyang gustong matupad. Ngunit habang siya ay nakangiti, may kakaibang init na dumaloy sa akin, isang damdaming matagal ko nang nakakalimutan. Hindi ko inaasahan na sa isang gabi lang, mababago ang lahat ng akala ko ay matatag na sa puso ko. Habang nagkukwentuhan kami, naisip ko kung paano ako nakaramdam ng kakaibang kilig at pag-usisa sa isang babae. Hindi ito basta-basta. Parang isang lihim na pintuan ang unti-unting bumukas sa loob ko, isang pinto na hindi ko alam na hinahanap ko pala noon pa man. Ang mga mata ni Lara ay puno ng kumpiyansa at habang siya ay nagsasalita, ako naman ay nahuli sa bawat galaw ng kanyang mga kamay, sa paraan ng kanyang pag-iling ng ulo, at sa mga lihim na titig na hindi niya sinasadya. Hindi ko maipaliwanag ang mga damdaming iyon, ngunit alam kong may nangyayaring pagbabago, isang bagay na tahimik ngunit malakas. Sa aming simpleng kusina sa Liliw, ang bawat sandali ay naging puno ng mga hindi nasasabi, mga ngiti na may kahulugan, at mga titig na naglalaman ng mga pangako na hindi pa namin nauunawaan. Nang kami ay magpaalam para matulog, nag-iiwan sa akin ng kakaibang tamis at kaba na hindi ko alam kung saan dadalhin. Ngunit ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na hindi ko inaasahan, isang kwento na magpapabago hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga paniniwala ko tungkol sa pag-ibig at pagtanggap sa sarili. Hindi ko pa alam kung paano ang susunod na mga araw ay magdadala ng higit na kuryosidad, pag-aalinlangan at pag-asa. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang gabing iyon na puno ng simpleng kwentuhan sa kusina ay mananatiling buhay sa aking isipan, isang lihim na apoy na hindi ko inaasahang sisiklabin sa puso ko. Ang unang umaga, pagkatapos ng gabing iyon ay hindi ko malilimutan, parang gising ako sa isang panibagong mundo na puno ng mga tanong, damdamin at pag-aalinlangan. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at sa simpleng bahay namin sa Liliw, Laguna, nagsimula ang isang bagong yugto na hindi ko inaasahan. Si Lara, na 27 anyos, ay nanatili pa sa amin ng ilang araw, dala ang kanyang masiglang presensya na unti-unting pumuno sa bawat sulok ng aking tahimik na mundo. Maaga pa lang, naramdaman ko na ang kakaibang tensyon sa hangin. Habang nagluluto kami ng almusal sa maliit na kusina, ang bawat tingin namin sa isa't isa ay may iba na ngayong kahulugan. Hindi na ito basta pagtatanong o pakikipagkwentuhan lang, parang may mga lihim na sinasabi ang mga mata namin nang hindi gumagamit ng salita. Napansin ko na madalas siyang nakatingin sa akin nang may ngiting malambing, at ako naman ay nahihirapang itago ang aking pagkasabik at pagkalito. Habang sabay kaming nag-aayos ng mesa, napansin ko ang mga maliliit na detalye na dati ay hindi ko pinapansin. Ang paraan ng paghawak niya sa tasa ng kape, ang mahinang pag-iling ng kanyang buhok, at ang kanyang mga kamay na tila may sariling kwento. Bawat galaw niya ay tila isang lihim na paanyaya na ako'y makinig, makaramdam, at magbukas ng puso. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero ang mga simpleng sandaling iyon ay puno ng kakaibang enerhiya na hindi ko kayang balewalain. Habang nagkakape kami sa maliit na balkonahe ng bahay, napansin ko ang mga tanong na bumabalot sa ulo ko. Bakit ganito ang nadarama ko? Bakit tila may hinahanap ang puso ko sa isang taong kapareho ng aking kasarian? Hindi ko pa rin masabi kung ano ang tawag sa nararamdaman ko, pero ramdam ko na may bagong pinto na unti-unting bumubukas sa loob ko, isang pinto na matagal ko nang hindi pinapansin. Si Lara, sa kanyang simpleng puting blusa at maong na shorts, ay naglalakad ng may kumpiyansa sa aming maliit na bakuran.
Ang kanyang mga mata ay nakangiti, puno ng buhay at hindi mapigilang sigla. Sa kabila ng kanyang kabataan, mayroong isang lalim sa kanyang mga kwento na tila nakakaakit sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero palagi kong nadarama na mayroong bagay sa pagitan namin na hindi basta-basta mawawala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang mundong dating payapa at tahimik ay unti-unting nagiging isang lugar ng mga bagong posibilidad. Hindi ko alam kung saan ito dadalhin, pero handa akong harapin ang bawat katanungan at bawat damdaming darating. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagbisita ay magpapabago sa aking buhay ng ganito kalalim. At sa puso ko, may isang tinig na nagsasabing, "Marikit, maging handa ka, ito'y simula pa lamang." Hindi ko inakala na ang simpleng pagdating ni Lara sa aming bahay sa Liliw ay hahantong sa isang serye ng kaganapan na magpapatigil sa akin sa aking mga nakasanayan. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong natutuklasan ang mga damdamin na matagal ko nang itinago sa aking puso. Sa lugar na ito, kung saan ang mga tao ay sanay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, biglang naging makulay ang mga araw ko dahil sa presensya ni Lara. Habang nagkakasiyahan kami sa aming maliit na kusina, naalala ko ang mga dahilan kung bakit siya bumisita. Nagpaalam siya sa Maynila upang magbakasyon, ngunit dala niya ang mga kwento ng kanyang buhay, mga pangarap, at mga pag-aalinlangan. Ang mga kwentong iyon ay hindi lamang simpleng usapan, parang mga piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng isang larawan na hindi ko inaasahan. Minsan, habang naglalakad kami sa paligid ng aming munting bakuran, napansin ko ang mga pagbabago sa sarili ko, ang mga tanong sa sarili, ang pag-ibig na hindi ko pa nararamdaman noon. Ang aming pag-uusap ay nagpatuloy ng masinsinan. Sa gitna ng mga kwento tungkol sa kanyang mga karanasan sa Maynila, nabanggit niya nang hindi inaasahan na siya ay naaakit sa mga babae. Ang simpleng pangungusap na iyon ay parang kidlat na tumama sa akin, isang liwanag na nagbukas ng mga pinto sa isipan ko. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon, ngunit ramdam ko ang pag-init sa aking dibdib at ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko mapigilang mapaisip, ano ba ito? Bakit ako nagkakaroon ng ganitong damdamin para sa isang babae? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin, ngunit sa halip na takutin, nagdulot ito ng kakaibang kuryosidad at pagnanais na tuklasin ang mga bagong emosyon na bumabalot sa akin. Sa bawat sandali, naramdaman ko ang paglapit niya sa akin, hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa aking puso. Habang nag-uusap kami sa ilalim ng lilim ng mga punong mangga sa aming bakuran, naramdaman ko ang init ng araw na unti-unting lumalalim kasabay ng paglalalim ng aming pag-uusap. Hindi namin kailangang sabihin ang lahat ng mga salitang bumabalot sa aming damdamin, ang mga titig, mga ngiti, at mga mahahalagang sandali ay sapat na upang maipakita ang aming nararamdaman. Ang gabi na iyon ay magtatakda ng simula ng isang kwento na punong-puno ng mga pag-asa at pangamba. Hindi ko pa rin alam kung saan ito hahantong, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang presensya ni Lara ay nagdala ng isang bagong sigla sa buhay ko, isang siglang hindi ko inaasahan ngunit buong puso kong tinatanggap. Sa gitna ng katahimikan ng bayan namin, may isang lihim na unti-unting sumisiklab sa aking puso, isang lihim na magbabago ng lahat. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa maliit naming bahay sa Liliw. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at siya si Lara, 27 taong gulang, isang dalagang may mga matang kumikislap sa tuwa at mga ngiting naglalaman ng mga lihim na gusto kong tuklasin. Sa simpleng kusina namin, nagsimula ang isang kwento na nagbago sa takbo ng buhay ko nang hindi ko inaasahan. Habang naghahanda kami ng hapunan, napansin ko ang bawat galaw niya. Ang pagyuko niya sa kalan, ang pag-angat ng kanyang mga kamay habang hinahalo ang mga sangkap, at ang banayad na halakhak na lumalabas mula sa kanyang mga labi. Naka-sleeveless na blouse siya na kulay asul, may manipis na kwelyo, at maong na shorts na halos tumatanglaw sa hugis ng kanyang mga hita. Ang puting tsinelas na may maliit na pakpak ay nagdagdag ng kakaibang alindog sa kanyang kilos. Hindi ko maiwasang tumingin ng matagal, sinasabayan ng mga lihim na titig na hindi niya namamalayan. Habang kami nag-uusap tungkol sa mga pangarap niya sa buhay, biglang nagbago ang hangin sa paligid namin.
ang dating simpleng kwentuhan ay napuno ng mga sandaling mahirap ilarawan, mga sandaling puno ng tensyon, mga titig na nagtatagal ng higit sa dapat, at mga ngiting nagkukubli ng mas malalim na kahulugan. Ang kusina ay naging isang entablado ng mga damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Ang tahimik na ilaw mula sa mga lampara ay nagbigay ng malambing na anino sa kanyang mukha, habang ang amoy ng nilulutong adobo ay sumasabay sa tibok ng puso ko. Habang si Lara ay nagsasalita tungkol sa kanyang mga plano, napansin ko na ang kanyang mga mata ay madalas tumingin sa akin ng may kakaibang ningning. Hindi ko maipaliwanag ang mga emosyon ko, pero ramdam ko na unti-unti akong nahuhulog sa isang bagay na bago, isang pakiramdam na puno ng kuryosidad at kaba. Ang bawat salita niya ay parang musika na pumapasok sa aking pandinig, nagbubukas ng mga damdamin na matagal nang nakabaon. Sa mga sandaling iyon, nagtagpo ang aming mga kamay nang hindi sinasadya habang abala kami sa paghahanda ng pagkain. Ang banayad na haplos na iyon ay tila isang sulyap sa isang mundo na matagal ko nang gustong pasukin ngunit natatakot. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na bumalot sa akin. Ang kusina namin ay naging isang lugar kung saan ang bawat galaw, bawat tingin, at bawat ngiti ay may dalang mga pangakong hindi pa namin maipahayag. Nang matapos ang pagkain at kami naupo sa maliit na mesa, ang mga kwentuhan ay naging mas malalim. Nagbahagi kami ng mga personal na kwento, mga pangarap, at mga takot. Sa bawat salita, unti-unting nabubuo ang isang koneksyon na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. At sa likod ng bawat titig ni Lara, naramdaman ko ang isang lihim na pag-anyaya, isang paanyaya na hindi ko pa handang tanggapin ng buong puso, ngunit alam kong hindi ko na ito kayang iwasan. Hindi ko lubos maisip kung paano nagbago ang gabing iyon sa bahay namin sa Liliw. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at si Lara, 27 taong gulang, nagtagpo kami sa isang maliit na mundo na puno ng mga damdamin na matagal ko nang itinago. Ang kusina, na dati ay tahimik at payak lang, ay naging sentro ng isang kakaibang enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos naming maghapunan, nagpatuloy kami sa aming pag-uusap sa maliit na sala, kung saan ang mga lampara ay nagbibigay ng malambing na liwanag na tila sumasalamin sa mga damdamin namin. Nakaupo si Lara sa tabi ko, ang kanyang puting blouse at maong shorts ay nagbigay ng isang simpleng ganda, ngunit higit pa doon, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init na hindi ko pa naramdaman dati. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng kabataan at kuryosidad. Habang kami nagkukwentuhan, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na detalye, ang pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking braso nang di sinasadya, ang pagyuko niya habang nakikinig sa bawat salita ko, at ang mga ngiting palihim na nagpapahiwatig ng mas malalim na ibig sabihin. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at kuryosidad, at unti-unti, naramdaman ko ang puso ko na kumakabog ng mas mabilis. Dumating ang sandaling hindi na namin mapigilan ang mga titig. Nagtagpo ang aming mga mata at parang may isang hindi nakikitang puwersa na humila sa aming dalawa na mas lumapit. Ang mga salita ay naging mahirap na, tila nawala ng saysay sa gitna ng lumalakas na damdamin. Sa isang iglap, ang malamlam na ilaw ng silid ay tila naging saksi sa isang panibagong yugto ng aming buhay. Habang unti-unting naglalapit si Lara, naramdaman ko ang kanyang hininga na dumampi sa aking pisngi. Ang kanyang mga kamay ay banayad na humawak sa aking braso, at ang init ng kanyang presensya ay bumalot sa akin ng buong buo. Naramdaman ko ang isang halo ng kaba at pananabik, isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon, ngunit sa puso ko, alam kong may isang bagay na nagsisimulang umusbong. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng aking mga takot at pag-aalinlangan ay tila nawala. Ang mga titig at mga galaw ni Lara ay nagbigay ng lakas sa akin upang buksan ang pinto ng aking puso. Ang kusina at sala namin ay naging mundo kung saan kami lang ang naroroon, isang mundo na puno ng mga pangarap, lihim at pag-asa. At sa paglapit ng gabi, habang kami naglalakad patungo sa aming mga kwarto, nadama ko ang isang kakaibang pagnanais na alamin kung ano pa ang maibibigay ng mga susunod na araw, isang pagnanais na hindi ko kailanman inakalang madarama ko muli sa aking buhay. Hindi ko pa rin matanggap ang mga nangyari noong gabing iyon sa bahay namin sa Liliw. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at ang mga pangyayaring iyon ay nagdulot ng isang malalim na pagkabigla sa akin.
isang pagkabigla na may kasamang pag-aalinlangan, takot, at kakaibang pag-asa. Nangyari ito sa isang simpleng gabi, ngunit ang epekto nito ay parang isang lindol na yumanig sa buong pagkatao ko. Habang iniisip ko ang bawat sandali, hindi ko maiwasang magtaka kung paano ko nabuksan ang puso ko sa isang bagay na matagal ko nang itinatago, ang posibilidad na mahalin at maramdaman ang isang babae sa paraang hindi ko inaasahan. Ang mga titig ni Lara, ang mga haplos na hindi sinasadya, at ang mga sandaling nagdaan sa pagitan namin ay nag-iwan ng bakas na hindi madaling burahin. Naaalala ko ang mga pag-uusap namin, ang mga ngiti na puno ng pag-aanyaya, at ang mga sandaling tahimik ngunit puno ng kahulugan. Sa kabila ng kaba, ramdam ko ang isang bahagi ng aking sarili na muling nabuhay, isang bahagi na matagal nang natulog, ngunit ngayon ay unti-unting nagigising. Ngunit kasabay nito, may mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Paano kung mali ang nararamdaman ko? Paano kung hindi ito tanggap ng mga tao sa paligid ko? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga pagbabago sa sarili ko? Napaisip din ako kung ano ang maaaring mangyari kung nagbukas ako ng puso at isipan sa damdaming ito. Paano kung ito ang simula ng isang bagong yugto, isang yugto na puno ng mga pagsubok, ngunit may kasamang kaligayahan? O baka naman ito ay isang paglalakbay na kailangan kong tahakin ng mag-isa, dala ang mga pangarap at takot na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang isipin kung paano kami nagkakilala ni Lara. Isang pagkakataon na tila ipinadala ng tadhana upang baguhin ang landas ng buhay ko. Sa puso ko, may isang tinig na nagsasabing, "Marikit, huwag kang matakot. Ang bawat damdamin ay bahagi ng iyong paglalakbay." Ngunit sa isip ko, patuloy ang paglalaban ng pag-asa at pangamba. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng isang bakas sa akin na hindi ko kayang kalimutan. Ang mga tanong, ang mga damdamin, at ang mga pangarap ay naglalaban-laban sa aking isipan, at alam kong ang kwento namin ni Lara ay hindi pa nagtatapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang, isang kwento ng pagtuklas, pag-ibig at pag-asa na naghihintay na mabunyag. Hindi ko inasahan na ang kwento namin ni Lara ay magkakaroon ng isang napakalaking pagbabago na magpapabago sa lahat ng aking akala tungkol sa buhay, pag-ibig at sarili ko. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at sa gitna ng mga araw na puno ng pag-aalinlangan, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumalot sa aming simpleng mundo sa bayan ng Liliw. Isang gabi, habang kami ay nagkukwentuhan sa sala, may narinig akong malakas na katok sa pintuan. Hindi ko inaasahan na siya ang tatawag, siya, ang taong matagal ko nang itinatago sa puso ko, ang aking anak na si Miguel. Hindi ko alam kung paano siya napunta rito nang walang abiso, lalo na't matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa akin mula nang lumisan siya sa amin ng ilang taon na ang nakalipas. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang kanyang mukha, pagod, may halong galit at lungkot, ngunit may mga matang naglalaman ng mga tanong na gusto niyang sagutin. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit ramdam ko na ang kanyang presensya ay magdudulot ng malaking pagbabago. Si Lara, na nasa tabi ko, ay tahimik lang, ngunit naramdaman ko ang tensyon sa hangin na unti-unting lumalalim. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumabas ang mga lihim at sugat ng nakaraan. Ang mga hindi pagkakaunawaan, mga pagkukulang, at mga pangakong hindi natupad ay muling bumalik sa aming harapan. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng mga bagong damdaming na darama ko para kay Lara, kailangan ko ring harapin ang mga lumang sugat na matagal ko nang gustong limutin. Ang pagdating ni Miguel ay parang isang pagsubok na hindi ko inaasahan, isang pagsubok na magpapakita kung gaano kalakas ang aking puso at kung paano ko haharapin ang mga pangyayari sa buhay na hindi ko kontrolado. Sa kabila ng mga tensyon, naramdaman ko ang isang bahagi ng sarili ko na muling nagising, isang bahagi na handang harapin ang mga hamon ng may tapang at pagmamahal. Si Lara ay nanatiling nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng suporta, ngunit ramdam ko rin ang kanyang pag-aalala. Hindi namin alam kung paano magtatapos ang gabi na yon, ngunit alam kong ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento, isang kwento ng pamilya, pag-ibig, at mga lihim na kailangang harapin.
Hindi ko pa alam kung paano kami makakaraos sa mga susunod na araw. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kwento namin ni Lara ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang pagdating ni Miguel ay nagdala ng isang malakas na alon ng pagbabago na hindi ko inaasahan at ako'y nagtataka kung paano namin malalampasan ang unos na ito. Hindi ko maisip na ang pagdating ni Miguel ay magiging simula pa lamang ng isang masalimuot na yugto sa buhay namin ni Lara. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari, naramdaman ko ang bigat ng mga sandaling iyon sa maliit naming tahanan sa Liliw. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila kasabay ng paglamig ng mga damdamin na matagal ko nang pinipigil. Pagkatapos ng tensyonadong pag-uusap, napagdesisyunan naming manahimik muna upang pag-isipan ang mga nangyari. Ngunit hindi naging madali ang mga susunod na araw. Ang presensya ni Miguel ay nagdulot ng mga lumang sugat na muling bumuka sa puso ko. May mga alaala ng nakaraan na hindi ko na inasahan na babalik, mga alaala ng pagkabigo, pagkukulang bilang isang ina, at ang mga panibagong tanong tungkol sa aking sarili. Si Lara ay naging isang tahimik na haligi sa likod ko. Sa bawat araw naramdaman ko ang kanyang suporta, ang kanyang mga titig na puno ng pag-unawa, at ang mga haplos na nagbibigay ng lakas sa akin. Ngunit sa kabila nito, hindi ko maiwasang maramdaman ang pagkalito sa sarili ko. Isang pagkalito na nagpapasikip sa dibdib at nagpapahirap huminga. Isang gabi, habang kami ni Lara ay naglalakad sa tabing ilog ng Liliw, napansin ko ang kanyang mga mata na naglilihim ng mga damdamin na hindi niya sinasabi. Ang mga bituin sa langit ay nagningning ng mas maliwanag, tila mga saksi sa aming mga lihim at pangarap. Sa ilalim ng mga punong mangga, nag-usap kami tungkol sa mga pangarap namin, sa takot, at sa mga posibilidad na naghihintay. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang mga pangyayaring ito, may isang lihim na unti-unting lumabas, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Isang lihim tungkol sa isang tao na malapit sa amin, isang lihim na nagbabadya ng isang bagong unos na hindi namin inaasahan. Ang bawat araw ay tila may dalang mga tanong na kailangang sagutin, at ang aming mga puso ay unti-unting napupuno ng pag-aalala at pag-asa. Hindi ko pa alam kung paano haharapin ang mga darating na pagsubok, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa. Sa tabi ko si Lara, na bagamat puno ng mga tanong at takot, ay nananatiling matatag. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong naramdaman na ang aming kwento ay mas lalalim, mas magiging makulay at puno ng mga lihim na kailangang tuklasin. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na ang mga susunod na kabanata ng aming buhay ay hindi magiging madali, ngunit puno ng mga pagsubok na kailangan naming lagpasan, sabay, magkasama, at may tapang na harapin ang bawat hamon. Hindi ko inakala na ang kwento namin ni Lara ay lalong lalalim at magiging isang kwento ng di inaasahang mga pangyayari na tila ba isang pelikula ang bawat araw. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at sa gitna ng mga pagsubok na dala ng pagdating ni Miguel at mga lihim na unti-unting lumalantad, naramdaman ko ang isang apoy na unti-unting sumisiklab sa puso ko. Isang apoy na matagal nang tinatago at ngayon ay hindi na mapipigilan. Ang mga araw ay naging puno ng tensyon at damdamin na sumasabog sa loob ng maliit naming bahay sa Liliw. Ang bawat tingin ni Lara ay nagdadala ng isang halong sigla at pagnanasa na hindi ko lubos maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng mga kandila, habang ang kanyang mga labi ay nagkukubli ng mga ngiting nag-aanyaya ng mga lihim na gusto kong tuklasin. Ang kanyang damit na manipis at pastel ang kulay ay mas lalo pang nagpaigting sa kanyang alindog, ang mga balikat ay bahagyang nakalantad at ang haba ng palda ay nagiiwan ng imahinasyon sa bawat galaw niya. Habang lumalalim ang gabi, ang aming mga pag-uusap ay naging mas malambing at puno ng mga pasaring na may halong pag-aakit. Ang mga haplos niya sa aking braso ay nagdadala ng kilabot sa balat ko at ang bawat sandaling kami magkasama ay puno ng mga lihim na pagtingin at mga ngiting mahiyain. Ang kusina na minsang naging entablado ng aming unang pagkikita ay ngayoy tila isang lugar ng mga pangakong hindi pa namin kayang sabihin ng malakas.
Ngunit kasabay ng init na yon, naramdaman ko rin ang bigat ng mga suliranin na unti-unting bumabalot sa amin, ang pag-iral ng mga lihim, ang mga hindi inaasahang suliranin sa pamilya, at ang mga tanong na patuloy na sumisiklab sa aking isipan. Ang bawat araw ay tila isang larangan ng mga emosyon na kailangang pagdaanan ng may tapang. Ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng matinding tensyon, ngunit sa kabila nito, ang aming pagtitibay ni Lara ay nagiging mas matatag. Ang mga sandaling puno ng pagnanasa at pag-ibig ay nagiging laban sa mga suliraning hindi namin inaasahan. Ang aming kwento ay nagiging isang matinding apoy na naglalagablab, isang apoy na hindi lang nagdudulot ng init, kundi pati ng mga tanong na kailangang sagutin. Sa bawat haplos, ngiti at titig, nararamdaman ko ang isang bagay na mas malalim at mas makulay kaysa sa dati kong inaasahan. Habang papalapit ang gabi sa rurok ng aming mga damdamin, naramdaman ko ang isang pangyayaring magbabago ng lahat, isang pangyayaring magpapabukas ng mga lihim na matagal nang itinago at magdudulot ng isang bagyong hindi namin inaasahan. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, puno ng kaba at pag-asa dahil alam kong ang aming kwento ay papasok sa isang yugto na puno ng mga pagsubok, pagnanasa at mga lihim. Hindi ko inaasahan na ang gabing iyon ay magiging pinakamahalagang sandali sa buong buhay ko. Isang gabi na puno ng mga lihim, pagnanasa at isang misteryong magbabago ng lahat. Ako si Marikit, 52 taong gulang, at sa aming munting bahay sa Liliw, sa isang sulok ng kusina na dati itahimik lang, ngayon ay naging entablado ng isang kwento na hindi ko pa lubos maintindihan. Habang unti-unting lumalapit si Lara, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa init ng damdamin at ang kanyang mga kamay ay banayad na humahawak sa akin. Ang kanyang damit, isang manipis na blusang kulay rosas na may mga burda sa gilid, ay naglalantad ng kanyang maputing balikat at ang banayad na kurba ng kanyang leeg. Ang maong na palda niya ay halos umabot sa gitna ng hita, nagpapahiwatig ng isang lihim na alindog na unti-unti kong natutuklasan. Ngunit bago pa man umabot sa punto ng mga haplos at titig, isang malakas na tunog ang yumanig sa tahimik na gabi, ang pagring ng telepono sa kabilang kwarto. Ang tunog ay parang kidlat na sumabog sa katahimikan, pumawi sa init ng sandali at nagdala ng isang biglaang takot. Ang telepono ay may daladalang lihim, isang lihim na magbubukas ng pinto sa mga tanong na matagal nang nakatago sa madilim. Habang unti-unting nilalapitan namin ang telepono, ang aming mga puso ay tila tumitigil sa pagkabigla. Sino kaya ang tumatawag sa ganitong oras? Ano ang mensahe na magbabago ng direksyon ng aming kwento? Ang mga mata ni Lara ay nakatuon sa akin, puno ng kaba at pag-aalinlangan, habang unti-unting naglalakas ang loob niyang sagutin ang tawag. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila huminto, ang mundo, ang oras, at ang mga damdamin namin. Ang lihim na gabing ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig na unti-unting sumisiklab sa pagitan namin, kundi pati na rin sa mga misteryong naghihintay na mabunyag. Ang kusina, na naging saksi ng aming mga unang damdamin, ay ngayoy puno ng mga tanong at mga pangakong hindi pa nasasabi. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng tawag na iyon, ngunit isang bagay ang sigurado, ang kwento namin ni Lara ay papasok sa isang bagong yugto. Isang yugto na puno ng mga lihim, pagtatapat, at mga pagsubok na kailangang harapin. At sa puso ko, nararamdaman ko ang isang kakaibang pag-asa na kahit ano pa man ang dumating, hindi na kami babalik sa dati. Ang tanong na ngayon ay, handa ba kaming harapin ang lahat ng ito? At higit sa lahat, ano nga ba ang lihim na nasa likod ng teleponong iyon?